Is it legal to post screenshots or social media conversation online? Naku, ito madalas Naku, din 'tong paboritong tanong din 'to sa atin, yung oo, nagpo-post ng mga screenshots online. Well, mm, lagi nang sinasabi namin na mamaya pag-uusapan natin 'yan 'di ba, Attorney M? Topic mhm, natin 'yan today. Yung kasi yes, covered siya ng Data Privacy Act. Hindi ka puwedeng maglabas na hmm, basta-basta ng impormasyon ng ibang tao. Lalo na kung hindi naman sa'yo yun, personal conversation ninyo, ganyan. At kahit na nga personal conversation, for as long as may ibang taong involved, bawal yun, hindi ka basta-basta pwedeng mag-post. Meron tayong mga alituntuning kailangang sundan bago ka pwedeng mag-post. Kung may consent, yung tao na okay, pwede mm, mong i-post yan, ganyan, 'di ba? Kailangan mo. Tapos kung ano naman siya, kung public yung conversation. But then again, tread carefully kasi may mga requisites din hmm, kailangang tingnan kahit na public yung conversation, yes. hindi basta-basta ipo-post yun, 'di ba, Attorney M? Oh, alam mo Attorney J ha, isa yan sa mga, parang fascination ko yung sinasabi ko ngayon because of the dawn of the cyberspace 'no. And, Mm. madalas nangyayari 'to 'no, halimbawa magsi-screenshot ng conversation niyo, ipapadala sa isang group chat, ipapadala sa isang person na ikaw ang intention mo ay para Oo. lang halimbawa send ko lang sa'yo, Attorney J 'no, ikaw lang Mm. ang intended, kumbaga recipient ko pero because Recipient. Mm. oo, pinasa. So, 'di Mm. ba parang, in and of itself parang isipin mo na there might be some problems with that kasi, to my mind ang makakabasa lang ng message ko ay ikaw or a person kung kanino ko sinend. Kasi siyempre kapag sinend, nakalagay yung pangalan ko 'di ba and then wala namang context kung ano yung sinasabi ko. Kasi madalas ngayon Oo. para 'pag mag-screenshot gagamitin yun as evidence against you later on. Usually Na gano'n naman Attorney Jay, oo. sinabi niyo kasi gano'n Oo, 'no. 'pag walang So importante din context, oo. oo, walang context kasi Attorney Jay, yun din ang mahirap 'di ba? Kasi kung minsan sasabihin mo na totoo nga sinabi niya yun, pero anong context bakit niya sinabi yun, 'di ba? Kaya mahirap Oo. din kung aasa tayo sa screenshots lalo na kung ipo-post online Attorney Jay. Oo, tsaka itong Data Privacy Act tini-take for granted natin ito na batas. Tandaan natin ha, ang multa dito up to 5 million and up to 7 years ang Oo, kulong. Kapagka grabe napatunayan matindi na 'to. ikaw ay may Hmm, violation, oo, kaya wag tayong basta-basta nagse-send or nagpo-post ng mga screenshot kasi mm, hindi natin alam pagka naka-offend tayo ng ating kapwa, puwede talaga tayong managot. Puwede rin nga diyan, yung oo. unjust vexation kapag embarrassing yung, Hmm, laman nung screenshot, 'di ba, or it entails humiliation hmm, or napahiya yung tao, ayan. So maraming hmm, batas ang mavi-violate kapagka nag-post ka ng yes, without consent ng inyong screenshot oo. ng or social media conversation. Oo. At ito Attorney Jay, iniisip ko, ano yung situation or scenario na mangyayari yung ganito? Usually kasi kung magpo-post Mm. ka ng screenshot of a conversation, especially if it's a private conversation, meron kang intention, eh, bakit mo ipo-post? So usually baka mag-lead pa 'to sa cyber libel, Attorney Jay, 'di ba maliban sa Oo, breach tsaka of yung data pagpahiya, privacy Act. oo. Oo, Oo, bakit mo na cyber kasi offense ipo-post puwede yung rin. oo, 'di ba? Bakit mo Mm. ipo-post ang isang private conversation on social media except that if you have an intention or may gusto kang palabasin doon sa screenshot ng inyong conversation sa social media, siyempre yung tao na pino-postan mo maju-judge siya based do'n sa, sinabi niya sa inyong private conversation na again nga walang ka-context-context 'no. So, at the very least Oo. kung ikaw ay post, ipaalam mo naman 'di ba at, siyempre of course kung meron kang masamang intention for posting that maliban sa violation ng Data Privacy Act, baka magkaroon ka rin ng violation against yung cyber libel nga na tinatawag natin, Attorney Jay, 'di ba? Oo, tsaka yung cyber libel natin 12 years ang kulong nun, 'di ba? Grabe. Dapat Oo, maintindihan nila, grabe oo. mabibigat, oo, pananagutan dito. Kasi once na-damage na ang reputation mo online, Attorney Jay, naku, napakahirap 'no at again Oo. 'no, ang daming magja-judge sa'yo because of that na hindi mo naman Mm. kakilala. So gano'n din kahalaga yung, pagpapahalaga or yung, binibigay ng batas natin na proteksyon. Kaya talagang matindi yung penalty na ini-impose diyan sa mga ganiyang paglabag.